Him. Unsay buot pasabot ano pastor? Kinani ha? Ang Kristohanon kinahanglan mo palahi gid siya sa iyang kuglingon gikan sa mga binuhatan nga dili maayo. Sama sa gipanghimo sa kalibutan karon. Nagani ang mga Kristohanon hinoon, dili na sila nagbase sa pulong sa Dios, kundi nagbase naman sila sa palibot. Nabitaw mo ba diya sa silingan namo o sa Dios, wala gyud malipay ang Dios kung ingon na ang kinabuhi nimo. Ay mo kalibot nga at the end of the day, sa panahon nga natay problema, ang last recourse of Diyos, Ginoo, tabagi ko. Kana ang pinaka-the best. Okay na kaya kung doon na sa Ginoo. Pero, ayaw kalimot, ayaw insultuha ang imong Diyos. Kanang ginahimo nimo nga nakabalo ka, dili maayo gihimo nimo gyapon, you are insulting your Savior. You are insulting your God. You are insulting your doctrine. In spite sa tanan, ang tanan imo paging insulto ang imong mga kaubanan o ang imong pastor. Amen? Nakabalugog ka, madili na maayo, pero nga nang imong buhaton ka. Buot pasabot, ihagit ba nimo ang Ginoo masukop sa imo? Sultihan na mo, walay tao na magadaog sa Diyos. Na yung mga kahintang nga usahay dili na ginato, apiki na kayo, ano? Murabag ka ng trahedya mga gusto ka mulikay, pero dihat tulugit pa dulog Ginoo. Naanagin ka. Usa ka na paghawasan ni ano man eh. Wala ko kabakingan. So gini. So, darang na Ginoo solusyon na ning tanan kaya sa babak ng tanan problema ni. Pero kung tanaw nimo nga naay kabakingan, ngano di ka mubaking? Tanaw nimo nga oy. Kung di naman yan, hawasan na ko ang tiil, di ka na kay ako ibong ni pikas. Ngano di mo kumawas? Ngano imong ilublog, ino ni mo kaugalingon nga, pwede mo na ikamuhawas. Kana, ingon ang tulong sa Ginoo, dapat mo separate siya sa kaugalingon from actions. Influences, usahay sa atong mga barkada, usahay sa atong mga kaila, usahay sa atong mga kauban sa trabaho, ma-influence ta. Okay naman na, Brad. Ako bitaw, okay naman ko. Daghan naman ko yung digibiyaan ng mga asawa. Daghan ako magkipiyaan nyo na. Iyan ang Bible, ayaw. Ayaw pagkuyog sa ilang. Nga naman, lahi-lahi o mag-verdict. Iya hataw panabagod sa Ginoo, siya po ang makaluluoy sa unahan. Ikaw po, aram dili ka mayong makaluluoy, ayaw pag-apil. Amen? That's influence. Influence. Or people that will contaminate him. Kung naa kay nakita nga tao unya makapahugaw sa imuha, palayo gikan sa iyo. Palayo gikan sa iyo. Nakabalo ka makadaot sa imuha. Oh, paghihimo ko relasyon ani makadaot sa kuha, ayon ang Ginoo, bahawa. Di kay isa, di kay na kay nga makakontaminate. Ang pulong makapahugaw sa imuha. No, pagkapadaot sa imuha. Iyon ang Bible, ang Christian should separate himself from them. Amen? That's the Christian separation. Unsa na ikasulti sa imong silingan? Unsa ikasulti sa imong kada adlaw makita ka sa simbahan, kada adlaw makita ka baptist kang nako, nag-ilhan ka ingon ani na pagkatapos ingon ana ang imong kinabuhi sa tukoy. Dili maayo. No? Ngano maulawan ang imong Dios. A Christian should separate himself from actions, influences, or people that will contaminate him. Nakita niyo makahugo na, kurang tae ba? Na ang tae, pipilit na sa imo ang paa. Yan, sagdan na niyo na siya. Nagawala pa rin yung mga kabalang baho. Kabalukang na nga niya ang baho. Tanggal lang. Amen? Ilisin na sinihinanin mo na, napin na dito, maniwaho, gitla. Kaya bisa pagkatong ng paa, na imong nasunuban niya ang tae, pagkatapos ipilit na sa imuhang palit, pagkuha niyo sa imong patalon, kahugya po palit sa imuhang paa. Kaliko na lang, para mahilot ka. Dili magpabilin, kay hugaw na siya, pagkahugaw. Na yung mga pamaagi nga pwede maimong matulin sa iyo. Amen? Sayop na, kunya sudlan pag inyo mong sayop, ayaw na. Ayaw na. Problema na dahil na. Problema ko pa rin sa mga ayaw. Mas mayo po nga, mangita na lang tag solusyon sa problema, dili kong lugangan ang problema.
A Christian should separate himself from actions, influences, or people that will contaminate him. Letter C, a Christian should apply the biblical principles. Ayaw ni kalimutan, ang Christian, kinahanglan mo apply siya sa biblical principles. Huwag pasabot kining sulod ni ini. No? Aning Biblia, dili nga principles sa kalimutan. Kung dili principles sa Bible, yung Apollos, Ginoo, of separation. The principles, the biblical principles of separation. And, avoiding this following. There is pipila ka mga butang na imong hinumduan to avoid it before tapos. Number 1, it is against a biblical standard of purity. Usane, sa mga butang, naangay nimong ampingan ang biblical standard of purity. Makita niyo na siya sa 1 Corinthians chapter 6, verses 17 to 20. Magsugod ka sa 1 Corinthians chapter 6, verse 17. No? Ingon ang Paulo sa Ginoo, 1 Corinthians chapter 6, verse 17. Ingon ang Paulo sa Ginoo, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Kung ikaw connected ka sa Diyos, usahan ng espiritu, no? Ingon ang Paulo sa Ginoo. Verse 18, flee. Kung ikaw connected ka sa Diyos, kay anak mo ka sa Diyos, iyon sa verse 18, flee, fornication, flee. No? Huwag pasabot, likay, biya, gikan sa anang trabahoan. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Nag-ilan na kasi mong kaugalingon, ikaw mismo ang naglublob sa imong kaugalingon sa kadautan. No? So yun yung flee. Biya, di ka na, hawas di ka na. Kaya yun sa verse natin, what? Sa? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, nasayag bakang ng imong lawas, templo na sa Espiritu Santo, nga maong ikaw, which ye have of God, na iya sa Diyos, and ye are not your own. Could you imagine? Ano? Gawas na makadamay ka sa imong galingon, makadamay ka sa imong kaliwatan, makadamay ka sa imong mga kaubanan, kung labaw sa tanan makauwaw ka sa imong Diyos. Kung magpadayon ka. Verse 20, yun ang Paulo sa verse 20. For ye are bought with a price. Gibayaran na ka sa Ginoo. Ipalit ka, pinaagi sa hamiling dugo ni Kristo. That is a price, no? Therefore, glorify God in your body. Himayaan ninyo ang Diyos sa inyong mga lawas and in your spirit, which are God's. Amen? Christians, niyalata sa katapusang mga panahon na kung makita nimo loyo-loyo, left and right, up and down, muna ang trend sa kalibutan. Ayaw mo pag-apil. Yan ang mga apil mo taana, nga Christian magkaka. Amen? Kung nakita nimo ng mga Kristohanon na napit mo dito, ayaw pag-apil nila. Ganyan naman, pag-abot sa katapusan, ang judgment based on is individual, dili by group. Individual. Kung ingon ang Paulo sa Ginoo, we need to apply biblical principles of separation and avoid it. No? Nakita ni mo dili naman yung avoid. Likayan. Kaya pwede mo na likayan. No? Pwede likayan. Ang kanang kining gitawag na to o pangibog sa unod, ang kaulag sa unod, pwede na likayan. Ano? Kanang gitawag temperance na term, no? Pagpugong sa kaugalingon. Kung ang grasya sa Dios mo nagaya sa tua, ingon ang pulong sa Ginoo, makalayo kita. Pero kung mapalayo kita sa Ginoo, ato kita padulong ani mga utang. Ingon ang pulong sa Ginoo, flee fornication. Ngayong people, paminogin mo pa kayo, ang kinabuhi, wala nakasalalay lang anang kaulang, no? Wala nakasalalay anang utang sa unod lang. Kundi magpatigayon yun sa kinabuhi ko yan. Kung nakamong mga yung people, ayaw mo mag-una-una, i-plaster pag ayaw ang iyong kinabuhi. Kung sahay, makaan siya nga, gwapaan niya, ay, parang mo lagi tingalin siya, mamatay, di ko wala siya. Oo! Pinatinood! Kamo mga dalaga, pagkagwapo, kinahayin magpailan, ang nakagwapo. Kaya pwede ma-change ang kagwapo. Sabi na, mabubuan ng kasinaw na! Ambot ka lang.
Mas maayo mo patuot sa pulong sa Ginoo. Kaya kamo mga babae po, magpauna-una mo, gansi mo gipod mo. Ano? Gansi gid mo. Kaya dili man tanang lalaki tumatubang nimo loyal. Tarong. No? May mga lalaki dito tanaw primero, pero sa unahan ulay lo na dai siya. Dili na tanan. Mas maayo mo follow tas pamaagi sa Ginoo. Kamo mga ginikanan, pag na inyong mga anak na involved kung sa mga galing, nakita mo, nag-fornication na ni sila. No? Walang may adultery. Pwede na magkakos ang adultery. Kung ang babae, panalitan, ninyo ang babae, kung niya ulitaw yung anak. Nag-cause na sa adultery sa iya sa babae. Pero fornication nag-iimo sa mga anak. O, ayaw pasabdin. Isitol. Aron maplastar kung pwede kasal, ipakasal. Ayaw magpabili na mag-ipon-ipon. Ano? Amen ba? Ang problema, tudloan na ito pagkain. Kung kamo mga young people, dalaga ulit tawag ka na, pwede. Pero, ayaw sa mag-ipon-ipon. Amen? Ayaw mag-ipon-ipon. May mga pagkasal. Ang inyong garbo, mga babae, sutihan ka mo, ang pinaka-the best, kanang lalaki na muunong sa imuha, kanang pagkaslan ka. Muna siya ang pinaka-the best. Ganon, proud ka kayo sa imong mga kaila o sa imong mga silingan. Kaya nga naman, wala ka din, ipon-ipon lang. Kung dili, ipakaslan ka. Mga dalaga, muna siya, no? Ya, kita po ng mga lalaki, proud sa ka kayo o pagpakasal ka. Kaya nga naman, nangakagig ka sa responsibilidad mo. O nagipakaslan ta ka, kay palangga ta magkaka. O sige na. Tamang yung mga poses na diligid pwede, kinamay bigil, lahala, ampo lang mas Ginoo, mapalina ka na. At si Brother Leo, kita itong muna. 2 Corinthians chapter 10, verses 4 and 5. We need to apply the biblical standard of purity. 2 Corinthians 10:4, yung na po sino, and did all drink the same spiritual drink for the, verse 4, 2 Corinthians 10:4, siya, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, the pulling down of strongholds. Verse 5, paliyo, yung na po sa Ginoo, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Wala kaulit na ta sa sala kung magpabilin ta sa atong kaugalingon, no? Paulipon ta kung mubiya ta sa kabubuton ni Kristo. Maigsoon ingon ang pulong sa Ginoo, walay bisan kinsa nga maka against sa atua kung naatas kabubuton sa Dios. Pero kung musupak ta sa kabubuton ni Kristo, dili na kita daan. Ingon sa Bible diri, against a biblical standard of purity. Dapat mo pabiya tagikan ni anak. Number 2, in Exodus chapter 20, kanang gitawag against biblical prohibition. Kanang gipangdili sa Ginoo, ang dili pwede, dili pwede, ang pwede, pwede. Ang Exodus chapter 20 may shown that is a moral law. No? Moral law. Para sa pagkinabuhi na itong tunghay. Iyon sa verse 3, chapter 20, verse 3, iyon ang polo sa Exodus, siya, thou shalt have no other gods before me. Dapat ang Kristohanon dili siya magtinir og laing Dios at tubangan sa imong Dios. Dapat ang Dios ra gyud nato nga manluluwas ang atong tagdon walay lain. Sa verse 4, ingon ang polo sa Ginoo niana, thou shalt not make unto thee any graven images, no? Any graven images, mga Diyos na, no? Mga rebulto, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 5, please. Ingon ang polo sa Ginoo, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Maikso ng nanay, kung maghimo kang dili maayo karon, ngadto pa na sa sunod na generation nimo, sa sunod po na generation, third to fourth generation. Nga naman, musunod
man sila sa lakal na imong gipakita. Ang kaning kawas anak katurong ang bata, anak nimo nga dili mo sunod anang lakal naghimo nimo karon nga dili mayo. Nangalagad ka. Oh, pero nagkinabuhi ka anak. Pero ang sundagon sa bata, katong nagkinabuhi ka din sa Ginoo, ang masunod sa bata, oh, hello, maling kawas siya anang dili mayo. Kaya ang curse, magpadulong siya to third up to fourth generation. Pero kung ang bata, nakakita niya, dili kumain naghihimo ni mama, dili kumain naghihimo ni papa, di ko sunod anak, hindi na akong sundon kay nakasunod sa pulong sa Ginoo. Kada malingkawas siya ang itong luha. Pero kasagaran ang influence, musunod yun na. Kaya history repeat itself yun na siya. Mas mayong sundon na ito ang kabubuton sa Diyos. Kaya ang kalbutan. Amen? Biblical prohibition. Pag-abot sa verse 6 palihog, ingon ang polong sa Ginoo, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Kung sunod tas kabubuton sa Dios, ingon ang polong sa Ginoo, katong nahigog pa daw sa Ginoo at imano na sa Ginoo. Verse 7 please. And thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Say gamiton pa nato ang Ginoo nga oy dahilan aron nga may masuod na to ang kasalanan daily. Ayaw kabalog kang dili mayo, ayaw gamita ang Dios diha. Adi ang pastor kay man lang madala na ko sa Ginoo. Taka lang ka. Ayaw. Ano man kung gusto nimo mawini mo siya sa Ginoo, dan as tinaro mo pa. Ayaw sa Ginoo. Amen? Tada sa tinaro. Ayaw sa Ginoo. Ako sa ni siya kirelasyon pastor kay aron mudala musulot na sa kuha para des Ginoo. Para sa Ginoo. Para sa kahimayan sa Dios, dili para sa kahimayaan. Against biblical prohibition. Verse 8. Iyon na po sa verse 3. Remember the Sabbath day to keep it holy. Verse 9. 6 days thou shalt labor and do all thy works. Verse 7. At that end, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. That is rest ng isgotan diha. No? Yun ang po sa Ginoo. Verse 11. But for in 6 days the Lord made heaven and earth and sea and all that is in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Nana ang gitawag ko kani siya ang gisulti ano siya mayroong pagpahulay sa pagkahibugso nga we are practicing Sunday because of God's Jesus Christ resurrection. Ang pagkabanaw ni Jesus Christ mo ang dahilan nga nagtigom na tao Domingo. Verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God gave thee. Pagpabilin gyapon na siya ng moralo ang pagtahod sa atong ginikanan. No? Magpabilin gyapon na ang hatag ang pagtahod o kapag respeto sa atong ginikanan. Marabisan kung tigulang na ta, naapa atong ginikanan, hatagan gyapon to siya pasidungog, maghatag gyapon to siya ang respeto sa ilaha, bisan na tigulang sa ta, kay naapawan sila. No? Kinahanglan na gyapon ng respect, na gyapon ng honor, kay wala ta ni kalibutan kung wala ng mga ginikanan nato na agit sa ilaha. Panayin na po sa Ginoo, idugang niya ang mga adlaw sa panahon nga maghatag ng honor sa atong father o sa atong mother. Amen? Verse 13. Iyon ang po sa Ginoo, thou shalt not kill. Ayaw pagpatay. Yung kung brad liyo ato. Kunya brad, kunya naging mo makasal sa konsing ani kung mapatay na ito yung asawa. Yung din siya nga. Ato na lang ka ito ipapatay basta. Dili po, kaya naman. Ina na Ginoo, ayaw pagpatay. Dili man ka magsugod ra magtapos. Dili, ikaw may utok sa pagpatay. Sa kaso ana, mas dako may tulungan kaysa nagkapatay. Ikaw may utok ka na. Di gusto siya makapatay kung wag ka magsugod. Yan lang binagimbayan ka niya. Nasa mo. Ayaw pagpatay. Klaro ka na sa Bible, that is a moral law. Verse 14. Yun ang puno sa Ginoo sa verse 14. Thou shalt not commit adultery. Una pa gina. Isulti gina sa Bible. Sa unod, apil na diha ang pagsulti sa Ginoo may tungod sa lihok sa pangunod. Oh, kana pagpatay po, unod magyapon na. Kalami ginukat yun. Unod pa nagyapon. Ano? Adultery. Thou shalt not commit adultery.
kasabot gisultihan gid ka kay gi-inform ka sa Ginoo kay dili siya malipay ana sa imong kinabuhi. Verse 15 paliho. Thou shalt not steal. Ayaw mangawat. Gisultihan ta kabalo ta asa ta pwede mangawat. Ano sa silingan lami ba hihigop ko sa baw. Pagpalit na lang oy. Ano may tao mangawat pa man ka. Oras nagbuhi ka ganun na imong manang buhi hawa. Yan sa silingan man yan. Ayaw ang itong ginawat yun, ayaw ko din tao, mas lamig itong imong ginagawa. Amen? Lamig itong ginagawa. Do not steal. You know, so thou shalt not steal. Verse 16, paliyo. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Magtubo-tubo kang istorya. Ayaw, yun ang puno sa Ginoo. As Christians, dapat musulti kang unsay insakto. Amen? Ayaw na ate-ate. Kuha, manggod, kay kuha mo na. Gunaw na pa ka kung sa isulti mo. Ayaw, isulti ng tinuod. Kaya kung tinuod, strict na, pakasulti. Dili na kamakaman siya. Kuha, manggod, nagpabrikit pa na, kaya tinuod istorya. Drit sa good life. Yung mo, gunalinta ko. So ayaw, magbaton of false witness no, against the neighbor. 17th place. Kaya na po si thou shalt not call neighbors. Good night. Thou shalt not covet. Ayaw kasi na, anang balay sa atong silingan. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Apil ang asawa sa silingan. Ay kapili. Ay kapila sa silingan na gina. Amen? Ihagin na. His mother, his maid. Hindi ka lang rin, mapay na maid po. Inom na, pinisulto niyo dito ka na. Hindi ka sa mga, kinakunan. Nawan, hello to yung maid niya. Mabantay siya ka lang din magaton. Ay, na po ipay-rate po. Mukubit yun. Ano, masinag yun. Hindi mo kasi ko, kaya po. Yung bato yun. Pastor, ikaw ko, Abraham, ayaw. Ayaw kalimot, hingumot ka sa Amerika, tungod, ano mo na. Sunda ang pamagi sa Ginoo. Kung kinala ka sa gobyerno, pasag ng gobyerno, magigransak sa imong amo. Dili kung ikaw mismo, ayaw. Pasag din. Kaya insakto ginang ako nga, ikaw yun, libre ka. Karon, ano siya connection sa gobyerno? Wala siya problema siya amo. O, kinagagihapon relationship. Wala kinaguba. Ayaw. Transfer na ikaw mag-transaction sa gobyerno, iguba na mo yung relasyon sa imong amo niya. Or pwede dahilan kay kaabot ka niya. Nagigamit sige na mag-abot ka niya. Ayaw, pasagri nga, kini gobyerno, mag-transact rin siya. Kaya wala may mahimo na yung amo ko, kung gobyerno na yung kinahanglan. Hindi ka pastor rin, pasagri, neutral ka. Pag magsabot sila mo ina, mga amo may gusto sa imo, karon, gawas na siya. So, may ginapapatawag tas pulong sa Ginoo. Natay gibasihan ba ngayon sa to? O karon hayahay kay siya. Dito kay siya. Siya sa tapos siya feel sa iyang so nangalan ng Apsay, wala naguba ang relasyon. Wala sa kinabuhi, sa panahon ng musulod sa kabubuton sa Dios, wala kung ang kabubuton sa Dios ng matuod. Amen? Ano siya ang inuspolo sa Ginoo? So, verse 18. And all the people saw the thundering and lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking, and when the people saw it, they removed and stood afar off. Verse 19, please. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let that God speak with us, lest we die. Tanawa? Tingnan ang mga tao, ikaw rin mo sulti, alam Ginoo, kasi mga matay mo. Hindi naging kayo ko, ang Ginoo mo, matubang mo sa tobe. Pero sa'yo, interpret ko, Lord, please. Hangin ko, Lord, palihog kang kuanbi, kinisi ko ang Lord, iwanin mo na. Lord, wala din ko lang sa pagsulpan na, pero kamalugin ko Ginoo, kaya kita pag-imo sa solusyon sa problema ni mo iso. Di man mo kaway. Ako, magwalay ko, rita kaway. Pero nagdala ko sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Ano man, gusto nyo mahapsay ang dagat sa Pilipinas. Ngayon ang kalaban ng pastor. Salamat ganito kung ay pastor, magtudlo, mag-abot sa ito, magbadlo, magkasayot ka. Kaya naman, walang gada ko. Kaya kung wala, magbadlo nga, abot pa sa bot. Kung sugod siya, na verdict sa Ginoo, mabot sa inyo. Bahalag magkaibot sa.
Kung ang pastor magwali paghihapon, magtudlo, magbadlo, magsaway, magpatuto, pinagi sa pulong sa Diyos, pasalamat yun ang membro. Kaya naman, nagatiman pag ina sa siya membro. Ang tinuod ka pastor, wala din nangandoy ng madawag na kinabuhi sa pastoral membro. Dili ko magwali kwartala, dili ko magwali ko sa nato, dili magwali ko kaya naging sa Bible, ang dili agay buhatan nato. Kaya naman, kasi may sugamat ang mga membro, ang mahitabo, madaot yan po sila. Kung nagsultihan sila, aron dili sila. Amen? That is against biblical prohibition. So, usanay siya sa atong bantayan, ang mga dili pwede, ang pwede. Amen? Ang principle na to sa Bible, marang gyapon ang pabilin. Bisan pa kaniyat to sa pagsugod na to hangtod sa atong panahon karon, that is more than 20 years in service. Pero ay mo kalimot, pagpabilin gyapon ang principle na kung unsay what is right, that is right. And what is wrong, that is wrong. Ang dili pwede. Ang pwede. Nasa man nag-ingon ako, kung mga ligot at alcohol para disinfection sa atong lawas, ay kalimot, kung naa kay saman, bubate yung kaog actors. Pero kung wala lang sa man, wala kay actors. Wala po na sa mensahe, pag naa kay kayo mga dili mayo, sorry, sa di na lang, na alam mo na, depende na sa imong response sa pulong sa Ginoo. Dili tag-away, amigo ta tanan, pero abot sa pulpit, kabiragin sa Ginoo ang amigo nila. Kung deliver ko sa iyong pulong, ikaw nga namin o diya, nagdepende na sa giunsa nimo pagdawat ang pulong sa Dios. Kaya kung imong dawaton ang pulong sa Ginoo, yung respond ka sa iyong kabubuton, imo ng kaayuhan. Pero kung imong i-reject ang pulong sa Ginoo, imo ra mo po ng kanamutan. So dili ta kaaway, pero magsulti ko sa pulong sa Ginoo para sa kaayuhan nimo. Number 3, an association that will harm. No? Kanang katiguman nga makanaot sa imuha. 2 Corinthians sa atong isulti sa Bible. Pag nakita nimo dili mayo come out from among them. Ingon ang Bible. Ingon sa pulong sa Ginoo 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Ingon po sa wherefore come out from among them. Kanang mga association nga tan-aw nimo dili makayo sa imong Kristohanong kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo come out from among them. That is association that will harm. No? Usani siya nga i-apply na to sa biblical principles of separation and avoid them. That's number 3. Number 4, harmful, no? Harmful to the body. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthians 6:19. Ikaw ang pulong sa Ginoo diya. Kanang harmful to the body. No? Ira po ng what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own. Kaning mga butang nga makapadaot sa imong lawas, dili na lang naghisgot nga siya sa ilimnon nga makahubog. Dili na kana apil diha baya ang kaon. No? Galikon ako ang sala sa gluttony, mura po na siya sala sa Dios. No, bantayan po gihapon na inato na no? Nangaon na ta mamahaw, nang-snack na ta, naniudto, nang-snack pa yun, pangabot, pagkagabi, mga tupas night market, gawa sa panihapon, nag-night market pa kay mga haon pag dito gihapon. Soda! Inom soda, inom, may buko pa na panahon lang. Pinapay, di lang po lang, halos kada adlaw, halos kada oras, labing itong po, libugnaw, no? Orange na. O lagi, mapadawat imong lawas, ibor, magyawon ng kadawat. Ay kalimot sa Espiritu Santo. Harmful to the body. Iyon ang Bible. Number 5, harmful to a weaker brother. Usa po dahil ni, batayan na to. Kanang itong makadaot sa ato ang igsuon. Harmful to a weaker brother. Na example, gihatag sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 8. Gikan sa verse 8, padalong sa verse 13. Magsugod na niya. Nandiyan na lang, gamay na lang kayo. 1 Corinthians chapter 8, verse 8, but meat commendeth us not to God. Ang kanang yung karne, ang kanang pagkaon, maigsoon, dili maginasagin makapaguba sa atong relasyon sa Dios. For neither if we eat, are we the better. Di ba? Pero kung di ta makaon, kaya mo ta mas Diyos nun pa kay kasaya, tarong pa ta kay sa uban, dili. Kaya kung makaon po ta, dili po ta mas labang po sa ilaha. No? Ito sa Bible. Verse 9,
But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Sabot pasabot diya. Like for example, no, naigsuon nimo, nakita nimo nga kini nga igsuon dili siya mukaon og karni. Like for example, ito kami ni Brother John. Si Brother John ang gamiton ako. Nangato mis Cagayan kay mubalik kay na siya padulong sa US urang ikaduhang balik to niya. Nagkuyog dito, nang iyang flight dito man sa Lakindingan. Kunya akong transaksyon Cagayan man sa kay SEC man ko padulong. So nagkakuyog ni Brother John, pag abot na ako dito sa Cagayan, siyempre nag-process pa sa papel na pagkaugma pa siya mularga ngadto sa Manila. So nagkausap yung hotel, nagpali sa Florial, kay magrato raman na good for to. Ito yung tawag niya. Pagkaon, mangawas mi siya ka nang gitawag nila o sila nang nakaro-karo. Sitawag ka lang dito sa inyo ha. Tulog-tulog na ng uban. Alakart ang tawag na nila, alakart. Alakart ka mga pasok. Alakart na. Ay, kalaraman niya ay mga tulad-tulad na mga tukrod-tukrod na. Alakart na ay, mga puso. Nya, pagkaugma, namahaw mi, ato mi sa restaurant, tan-araw na dyan, oy, sinabang tangigi, gwapo kay sapaw ba. Basta, sige na lang tani. Sige, Brad. Di-order ko kuha, chapsoy ako ah. Kaya ako na, chapsoy ka, o butong gulay. Chapsoy ako ah, gini na. Wala ko kabalong ang sagol sa iyang chapsoy. Chicken na minakita na ko, na chicken. O, order ko, kung ako yung order. Kahit duha lang yung sabi. Karon kay pagbutang pa lang nako sa panagsan. Ano sa Diyo, pastor, na may baboy. Ako ba? Palayo na dahil ako. Sorry kay Brad, wala. Hindi ko kumantay kung na may baboy ni kaya ako na chicken man. Sa daan pastor, baboy.